The year of breakthrough, the year of yes and amen. Lahat ng pangako ng Panginoon mula Genesis hanggang Revelation, kung ang Bible mo may concordance, sama mo na yon. Yes and amen. Sa mga taong naniniwala sa Panginoon, tinanggap ang Diyos bilang tagapagligtas, at merong relasyon sa Kanya. Yes and amen. Sa'yo yan. Kaya may challenge sa atin eh. Anong pangako ng Diyos ang alam mo? Di ba kanina ay naawit natin na pangako mo, aking pangahawakan. Pangako mo, aking pangahawakan. Pangako mo, ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako mo sa akin, pangahawakan. Dahil ang pangako lang ng Diyos, ang tanging mapanghahawakan natin. Amen? Even our promise to ourselves, minsan, napapako. Minsan nakakalimutan mo, ay oo nga pala, mag-exercise pala ako ngayon. Ay oo nga pala, hindi na pala ako iinom ng matamis masyado. Ay oo nga pala, disappointments. Lalo kung ikaw ay nagkakamali, lalo ang katabi mo. Sabihin sa katabi, pangako lang ni Jesus ang panghawakan mo. Sabihin mo sa katabi, pangako lang ng Diyos ang panghawakan mo. 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the amen is spoken by us to the glory of God. Yes and amen. Amen? Natutunan natin sa taong ito, ang kubre. Kukubre tayo lagi. Kubre kama. Masarap matulog pag may kubre kama, tama? Lalo pag malinis. Ang sarap. Kubre. Meron tayong relaxation. Nare-relax tayo. Ano yung kubre? Know, understand, believe, receive, and express. Tayo ay nagkakaroon ng knowledge, not only knowledge, wisdom, karunungan mula sa Biblia, sa salita ng Panginoon. Dahil mayaman po ito. Sobra. Kulang ang panahon, ang ating buhay para malaman ito. And then pag tayo ay natuto, nagkaroon ng karunungan, mauunawaan natin. At pag naunawaan natin, bababa sa ating kaluluwa, tayo ay maniniwala. Magkakaroon tayo ng belief. Ma-activate ang ating faith. Mawawala ang doubt. And then we will receive the promises of God, and then we will always express. We believe, and therefore, we express, we speak. Lahat ng pangako ng Diyos, wag mo lang, parang nakaganyan ka lang sa buwan. Nababasa mo naman yung salita ko, Panginoon eh. Nakatingin ka lang sa buwan. Alam ng Diyos, nababasa niya. Pero express mo. Bakit? Pag hindi ka nag-express, merong itatanim na hindi maganda ang kaaway sa'yo at yun na may express mo. Tama? Kaya dapat nilalabanan natin. Pag sinasabi kasi natin, nawawalan ng puwang ang mga negativities na pwedeng itanim ng kaaway. Express. We believe, therefore, we speak. We believe what we declare, and we declare what we believe. Amen po. Natutunan natin, tayo ay nasa series na The Assurance of Justification. Ito po ang pilit na nilalabanan ng kaaway. Kasi ayaw niyang malaman mo ng lubusan at lumalim ka dito. Ayaw niyang meron kang assurance. Pag assured ka kasi, kahit saan ka pumunta, nakapikit ka, nakadilat ka, natutulog ka, sino man ang kasama mo, assured ka, alam mo, para sa'yo ang salita ng Diyos. Parang sa asawa mo, sa kaibigan mo, di ba? Pag assured ka sa pagmamahal niya, kahit sinong kasama niya, hindi ka mag-aalinlangan. Amen? Meron kang laya, walang bigat sa puso. Kasama niya lang naman yung kumpare niya. Anong ginagawa niyo dyan? And then, pag assured ka, magaan ang pakiramdam.
Yan ang pilit na nilalabanan ng kaaway. Gusto niya, confused ka, redirected ka, hindi mo alam ang assurance ng justification, hindi mo alam ang benefits, ang effects ng justification sa buhay mo. Kaya ito po ang kasunod ng redemption, justification. What is the meaning of justification? Justification, God declares a sinner righteous through faith in Jesus Christ. Righteous through faith. Ang pananampalataya ang nagsasabi sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na matuwid ka. Hindi lang matuwid, ikaw ang katuwiran ng Diyos. Once you receive Jesus Christ as your God and personal Savior, may faith ka na. Hindi yan biglang nag-o-off, hindi ikaw ang nag-a-activate niyan. Although we have free will, sabihin niyo nga free will. Pwede mong hindi activate, pwede mong piliin na huwag ma-ignore, huwag makinig ng salita ng Panginoon. Paano ba na-activate? Faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Na-activate ang faith kapag may salita ng Diyos. Kaya nga, hinangad natin podcast, Spotify, Facebook, YouTube. Kasi alam natin na ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Marinig mo lang yan. Hindi yun pa ulit, narinig ko na yan. Wala pong ganong katotohanan na narinig ko na yan. Naniniwala ako, kahit narinig mo na yan, on that situation, mag-re-reveal pa rin ng Panginoon ng panibagong revelation sa'yo. Hindi po ito kumukupas. Diba? Heaven and earth will fade, but your word will still remain. Amen? Amen. Kaya yung faith ma-activate by the word of Christ. Ang mind marirenew by renewing of your mind through the word of God. Amen? Kaya masasabi natin, 2 Corinthians 5:21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Matuwid ka na, kapatid. Whether you like it or not. Basta na-receive mo si Jesus sa puso mo, hindi makikita ng ibang tao yan. It's between you and God. Maraming tao na magpe-persecute sa'yo. Matuwid ba yan? Matuwid ba yan? Yan ba ang mga Kristiyano? Yan ang number one persecution na tinatanim sa atin ng kaaway. Pag binigay niya yun sa'yo at hindi mo to alam, madali kang mataob. At, nga no, hindi ako matuwid. Alo, naapektuhan ka na, and then, yes, I gotcha. You are not assured. Pag hindi ka assured, nagkakagawa ka ng failures, feeling mo, ang layo-layo na ng Diyos sa'yo. At pag nangyari na yon, hindi ka na mag-church, hindi ka na magbasa ng Bible, ayaw mo na kasama si sister saka si brother, kasi ang salita mo na, ayoko na dyan kasi napapaso ako sa'yo, brother. Ganun na yun, hanggang nagbago na. I-judge ba natin? No. No. May kanya-kanya kasing facing. May kanya-kanyang season. Hindi ibig sabihin na season mo ngayon, ay season niya na rin. We have joy, we have fun, we have season. May kanya-kanyang season. Hindi ibig sabihin, siya hindi nagsa-church, judge mo na siya. Hindi niya pa season. Season mo ngayon, ano gagawin mo sa hindi season? Ayain mo lang ng ayain. Sharean mo lang ng sharean. Kumustahin mo lang ng kumustahin. Huwag mong ihusgahan. Ang nanguhusga, kaaway. Amen? Huwag mong, yan ka na naman. Nagiging ano tayo, para tayong nagiging bataan ni Satanas. Minsan hindi tayo aware doon. Be aware. Kasi nasa biyaya na tayo ng Panginoon. Kung ang Diyos ka, hindi nanghusga. Kilala niyo si Magdalena? Ang sawing palad? Si Magdalena, hindi hinusgahan ng Diyos. Amen? Tayo pa ba maghuhusga? Sino ba tayo? Tayo rin ay pinatawad din. Amen? Tayo ay nangangailangan din ng biyaya, binigyan lang tayo ng biyaya. Amen? Wala tayong maipagmamalaki. Lahat ng ito, biyaya na lang Panginoon. Hindi porket nakakahawak ng mic, nakakaakyat dito, nakakatugtog. Ang galing-galing. Hindi. Lahat yun biyaya sa atin. May kanya-kanya lang tayong season.
Pero wag mawawala, even though you fail. Sabi nga sa salita ng Panginoon, though the righteous man. Tingnan mo ano yung ano po, righteous man? Ano po? Righteous man fall 7 times. He rise up and rise up again. Sino yung nag-rise up again? Righteous man. Righteousness of God. Sino yung tumatayo agad? Kasi may righteousness siya nang galing sa Panginoon. Kung hindi ka na daan sa persecution ng kaaway, ito naman ang taktika niya. Ang galing mo Galing mo tumugtog. Ang galing mo magsalita. Ang galing mo, ang pogi mo. Ang galing ng paglilingkod mo. Titwist niya ngayon. Gagawin niyang righteousness mo. Magiging self-righteous ka ngayon. Pag naging Christian ka na, di ba noong unang panahon, pag Christian ka na, may samahan kayo, we are the Christian. Kala mo kayo yung taga-critic ng barangay nyo? Itong kapitbahay ko na hindi nagcha-church, gugunawin ng Panginoon. Sama to, di ba? Ganon tayo minsan. Salamat sa Panginoon dahil liwanagan tayo. Hindi pala ganon. Last week, natutunan natin, we are the salt and light. May salt and light ba na gugunawin ka ng Diyos? Tutupukin ang bahay nyo. Hindi po. Salt and light Salt, nape-preserve ang mundo dahil sa ating mga Kristiyano. Light, nagkakaroon ng kaliwanagan dahil sa atin. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil maliwanag, malapad ang ating ilaw, kundi dahil lang sa tinanggap natin sa Panginoon. Thank you. Glory to God kung na-bless ang kapwa, ang iyong kapitbahay. Sa Kanya lang ang kapurihan. Natutunan natin last week, yung justified, merong benefits, may effect, may dulot sa atin. Ito yung mga natutunan natin in-itemize ko na, in-enumerate ko na po. Number 1, we have gained access to God's grace through faith. May access na tayo, punit na ang telon, napakikinggan ng Diyos sa ating dasal. Number 2, we can now rejoice in the hope of God's glory. Yung pag-asa mo, hindi yan hopya. Bitin. Hindi po yan bitin. Yung hope na yan, elpis. Galing sa Panginoon. Kaya yung pag may pag-asa ka, talagang pag-asa. Amen? Hindi lang tuwing bagyo. Umaraw, umulan, yung pag-asa mo ay na kay Jesus, na kay Kristo. 3, we have peace with God, along with joy, perseverance, strength. Ito, in our sufferings, meron kang kapayapaan, meron kang kaligayahan, meron kang katatagan ng loob, kalakasan, kahit may sufferings dito sa mundo. May pagsubok, meron kang kapayapaan. Sabi ni Ninang pe kanina, we are the healed of God. Tinuro sa atin ng pastora natin, Pastora Berna, healed of God. We are the healed of God. We can also say, we are the peace of God. Amen? We are the joy of God. We are, because in this world, we are like Christ. Amen? Kung ano si Jesus, sige, palakpakan natin ng Panginoon. We are the righteousness of God. Yun yung mga title natin. Hindi mo man malunok, ako. Sabi mo sa katabi mo, ako? Kakatawa to si pastor. Ako, totoo, hindi ka talaga maniniwala. And that is grace. Amen? Kapag naniniwala ka, halimbawa, ikaw ang righteousness, pag gumaganito ang reaction mo, deserve ko ito Pag ganun yung reaction mo, nasaan ang grace dun? Deserve ko ito We do not deserve that, kaya ka namamanga kasi hindi mo talaga deserve. Biyaya yan ng Panginoon. Amen? Pagpatuloy natin, Romans 5, verse 6 to 7. When we were unable to help ourselves, at the right time, Christ died for us. Although we were living against God, we are enemies of God. Very few people will die to save the life of someone else. Although, perhaps, for a good person, someone might possibly die. Verse 8, but God shows His great love for us in this way.
Christ died for us while we were still sinners. Hindi siya namatay dahil ang bait na natin. Namatay siya nung wala pa tayong nagagawang tama. At wala naman talaga tayong gagawang tama sa buhay na ito. Nakakagawa ka lang ng tama ngayon kasi alam mo, ang kalakasan na yon, ang desisyon na gumawa ng tama ay bunga ng iyong kaligtasan na tinanggap kay Jesus. Hindi yan sa'yo. Hindi sa akin yan, bait ko talaga magaling ako magluto. Gusto kong bigyan lahat ng sabaw. Kapitbahay namin. Yung kaisipan na i-bless ang tao sa iyong simpleng pamamaraan, galing sa Panginoon. Pag naiisip mo ng tumulong, pag bukas na ang iyong kamay, dati kasi, di ba, damot tayo. Hindi, tayo lang. This is my family, for my loved ones only. Pero pag, tara, bigyan natin sila. Nag-extra mile ka na, yung kaisipan na yun, bunga na yun ng pananampalataya at kaligtasan na mula sa ating Panginoon. Amen? Sinabi natin last week, now that you know, you are completely righteous and fully accepted because of Christ's sacrifice, you are permanently connected. Not only connected, secured to Him. Sabihin nyo, connected. Permanently connected. And secured to Him. Nothing can change that. Hindi mo na maa-undo. Sinabi ko noon, di ba? Kapag naliwanagan ka na, kahit patay ang ilaw, alam mo ang totoo. Amen? Ang hirap ng yung parang pagkagising mo, sana hindi ko na lang alam. Pag naliwanagan ka na ng salita ng Panginoon, you cannot undo that. Amen? Roma 5:9. At ngayong itinuring na tayong matuwid, righteousness of God, sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo na tayong maliligtas sa pamamagitan niya mula sa puot ng Diyos. Diba? May kaligtasan dahil tinuring na tayong matuwid. Kailan? Ngayon. At ngayon, kailan? Ngayon. Itinuring na tayong matuwid. Tayo ay may kaligtasan dahil sa kanyang dugo. At tayo ay maliligtas mula sa kanyang puot. Wrath of God. Yung puot na yan ay ang context niyan ay tribulation na mangyayari after the rapture. Ligtas na tayo dyan. Ngayon pa lang, ligtas. Huwag ka nang kabahan doon. 10. Sapagkat kung noon ngang kaaway tayo ng Diyos, ay ipinagkasundo tayo sa Kanya sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak. Lalo na ngayong ipinagkasundo na tayo sa Diyos. Tiyak. Sabihin nyo nga, tiyak. Yan ang Tagalog word ni surely. Yan. Tiyak na maliligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang buhay. May kasiguraduhan? Secured? Amen. Surely. Meron ka na Ang linaw ng salita ng Panginoon, malinaw pa sa sinag ng araw. Sikat ng araw. 11. At hindi lamang iyan. Meron pa. Nagagalak din tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat dahil sa Kanya, nakamtan natin ang pakikipagkasundo sa Diyos. Reconciliation. In English, Romans 5:11. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation, made peace. Anong ibig sabihin ng reconciliation? Tignan niyo po Ang Greek word, katalyage. Sabi niyo katalyage. Meaning, exchange. Atonement. Return to favor and restoration. Nagpalit. Lahat ng positibo, lahat ng kagandahan na meron ng Diyos, lumipat sa atin. Lahat ng kapangitan na meron tayo, lumipat sa Kanya. Pinagbayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Sino mang maniniwala, mananampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi mapapahamak. John 3:16. Hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan nyo sabi nyo restoration.
Ang unang ginawa ni Jesus, nirestore ang ating patay na espiritu. Patay na walang pakiramdam because of sin of Adam sa Genesis, the fall of man. Ang una niyang nirestore nung tinanggap natin ang tinapos na gawa ni Jesus, restored spirit. Our born-again spirit it was already restored. Amen? Restored already. Now, eto yan. Hindi lang itong tatlo. Justified, made righteous. Pupunta tayo doon sa pang-4 at pang-5. Nandyan pa kayo? Ngayong justified ka na, made righteous ka na, there is no more condemnation. Amen? Ang sarap niyan. Pero hindi para magkasala tayo na magkasala. Pag ang bait ng asawa mo, lulukohin mo. Pag ang bait ng kaibigan mo, lulukohin mo. Pag gusto mo siyang lukohin, there's something in you. Ang bait-bait ng kapwa mo, sasamantalahin mo, ang bait ng boss mo, ang gagawin mo sa mabait na boss, lalo mo siyang mamahalin. Amen? Ganun ang Diyos. Pero pag hindi ganun ang reaction natin, there's something na dapat nating hayaan ng Diyos baguhin yun. Amen? There's no more condemnation. Sabi niyo, no more condemnation. Roma 8:1. Ngayon nga'y wala ng hatol na parusa sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Malinaw pa, di ba? Wala ng hatol. Kailan? Kailan po? Ngayon. Bukas, pag binasa mo yan, kailan yon? Ngayon. Walang sinabing kahapon. Wala. Ngayon. Sapagkat pinalaya na tayo ng kautusan ng Espiritu. Ano ibig sabihin ng kautusan ng Espiritu? New covenant of grace and the power of the Holy Spirit. Pinalaya na tayo ng kautusan ng Espiritu na nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mula, saan tayo pinalaya? May pinanggalingan. Mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ano yun? Old covenant, performance of the law. Saan tayo pinalaya? Performance. Nagkaroon tayo ng kalayaan sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu. We are now in the new covenant of pure grace. Amen? Amen? Ang saya, no? Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, O Diyos. Na-reveal po sa amin to. 3. Ang hindi magagawa ng kautusan na pinahihina ng laman ay ginawa ng Diyos. Ano yan? The law was powerless and weakened sa pamamagitan ng pagsusugo sa kanyang sariling anak. Sino yon? Si Christ, si Jesus. Saan yun ang makasalanang pagkatao? Siya ay nagsilbing kasalanan upang hatulan niya ang kasalanan. Sa gayon, sa kanya ay ginawad ang hatol sa kasalanan. Kanino po? Kay Jesus. Hindi sa atin. Exchange. Katalyage. Exchange. Return to favor. Amen? Reconciliation. 4. Ginawa ito ng Diyos upang ang makatarungang itinakda ng kautusan ay matupad. Kanino? Sa atin. Matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu, biyaya yan. At hindi ayon sa laman, performance. Pag tinanggap mo si Jesus, saan ka na namubuhay? Espiritu. Sa grace. Hindi ka na performance. Kasi pag sa performance ka, self-righteous yun. Ang galing ko, ako, me. Pero pag sa biyaya, Lord, ikaw, you must increase and I must decrease. Siya ang maitaas, may patotoo ako, pero naniniwala ako, hindi ko to galing. In-orchestrate mo to para magkaroon ng kwenta ang buhay ko at matarinig ng maraming tao dahil alam ko, meron ding nakakaranas ng ganun. Para kanti sila ng banal na espiritu at masabihin, laban lang, tuloy lang, laban pirmi, bay, laban pirmi, padayon, tuloy lamang. Number 4, justified, made righteous, there is no more condemnation. Number 5, there is no more? Ang hina nung separation na. Isa pa, there is no more? Kung ikaw man ay hiwalay
Sa Diyos, walang hiwalayan. Amen? Walang makakapaghiwalay sa'yo sa Panginoon. Kahit tumalikod ka na, di ba, persecute ka. Di ba, naalala niyo yung parable of the sower? May nagtanim, tapos yung puso niya na sulasok ng halaman. Di ba, alam niyo yung parable of the sower sa Matthew yan. Siya ay tumalikod, pero namunga yun. Pero nalamangan siya ng trouble ng mundong ito. Naniniwala ako, kung dinadanas mo yun ngayon, na tila, hinahatak mo na ang iyong paa papuntang simbahan, kinagalaw mo na yung kamay mo para buksan ang Biblia, hindi mo talaga kaya. Ang Diyos lamang ang magbibigay sa'yo ng pagbabago. Kaya kang baguhin ng Diyos. God is always in the business of changing lives. Hayaan mo lang siya. Lord, suko na ako. Hindi naman talaga ako mahihiwalay sa'yo. Ito ako, gamitin mo. Gaya ng dati. Roma 8:35. Mayroon bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sabi ni Pablo. Ang kahirapan ba? Ang kapigatian ba? Pag-uusig? Taggutom? Kahubaran, panganib, o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo'y maghapon kaming nabibingit sa kamatayan. Itinuturing kaming mga tupa sa katayan. Sa Psalms 44:22 yan. Kinote ni Paul. Pagsunod, maghapon dahil kay Jesus. 37, subalit sa lahat ng mga ito, tayo'y lubos na nagtatagumpay, more than conqueror, sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. See? Dahil may nagmahal sa atin, we are more than conqueror. Kaya natin lampasan ito. Amen? Amen? Sabihin sa katabi, kaya mo. Kaya mo, sis. Yes, you can. Tuloy lang. 38. Sapagkat lubos akong naniniwala, sabi ni Paul, lubos akong naniniwala, beloved Grace Church, na kahit kamatayan o buhay, mga anghel, mga pamunuan, demons, mga bagay na kasalukuyan, mga bagay na darating at maging ang kapangyarihan, kataasan o kalaliman, o kahit anumang bagay na nilikha ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Halakpakan natin ng Panginoon, wala nang makapaghihiwalay. Walang makapaghihiwalay sa'yo. Kahit ikaw, tumalon ka, nasa kamay ka pa rin ng Panginoon. John 10:27-28. Naalala niyo yung series natin about shepherd. We are like sheep, di ba? Ito sabi dito, my sheep, listen to me. Sabi ni Jesus, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Once, not once, but twice. Tignan natin sa 29. My Father, sino po? Diyos Ama, who has given them. Sino yon? Sheep. Sino yon? Tayo yon. Sheep to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Makakawala. Pag sa Bible, 2 beses inulit. Pag inulit-ulit, importante, mahalaga. Amen? Walang makapaghihiwalay sa'yo. Walang makapaghiwalay sa'yo. No one can snatch you from the Father's hand. Jesus' hand. Amen? Sabi ni Jude, hey Jude, Jude 24, to Him who is able to keep you from falling. See? Kung may pa-fall, meron ding sasalo sa atin, ang Diyos. To Him who is able to keep you from falling and to bring you faultless and joyful before His glorious presence. Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. No more condemnation, no more separation. Tapos na po ako sa aking intro. Nandiyan pa po kayo? Intro ko pa lang po yun. Okay lang, Tita Evelyn? Okay. Balik tayo uli. Sabi doon,
reconciliation, katalyagay. Sabi niyo, katalyagay. Exchange, atonement, return to favor. Dati walang pabor, ngayon nasa pabor ka na. Restoration. Sabi nga, restoration. My question is, what God cannot do? Last week, sinagot natin to. Anong hindi kayang gawin ng Diyos? Totoo naman, kayang gawin ng Diyos lahat. Pero once that you are truly righteous, made righteous, justified by faith, meron nang hindi kayang gawin ng Diyos sa'yo. Ano yun? Natutunan natin last week, God cannot leave your prayers unanswered. He over-answers. Pag nalalangin ka, He over-answers. Yung patotoo kanina, wag naman ngayon, Lord. Pero, ang tagal na. 8 years. At naniniwala ako, dadagdagan pa ng Panginoon yan. Walang imposible sa Diyos. Bakit? You have been made righteous. Saka, sabi sa Matthew 6:33, favorite verse yun to eh. Alam niyo Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His, kaninong righteousness? Sa Kanya. Sa Kanya. Yun ang araw-araw natin gawin. Seek. Saan natin matatagpuan yung Lord? Sa Mount Zion? Sa prayer mountain? Saan? Huwag ka nang tumingin saan. Nandito. Nasa loob mo na. Born again spirit. Amen? Paano mo titignan? By the word of Christ. Magre-reflect to. Sinabi sa Biblia, ang espiritu mo, namubuhay na tayo sa espiritu. Lahat invested, lahat nandoon na sa espiritu. Finished work ni Jesus Christ. Sozo, the righteousness of God, nasa loob mo na. Amen? Hindi mo man nafe-feel, hindi mo man nararamdaman, nakikita, believe, faith. Eh, paano wala akong faith? Balik ka ulit dito. Faith comes by hearing. Kaya dapat may Bible. Bible app, Bible na literal, may mga verses na mga pinrint, may mga sticker. Paligiran natin ang salita ng Panginoon kasi yes and amen yan. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano yung promise? And all the things shall be added unto you. All means all. Binigay kay Ate Eme, extension ng buhay. Kasama sa all yun. Amen? All. Yung kakanin mo sa buong maghapon, bibigay ng Diyos. Yung mga provision mo sa buong buwan, sa buong taon, bibigay sa'yo ng Panginoon. Because you seek first His kingdom and His righteousness. You will declare. You believe, therefore, you declare. Pastor, paano isik yung righteousness? Ganito lang. Every day, feel the presence of God and you would say, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Your kingdom is within my born-again spirit. Amen? Sinik mo na yun. Though may righteous fall 7 times, he will rise and rise again. Sino yung righteous? Tayo. Kaninong righteousness? Sa Kanya. Number 2. Ready na kayo? Tatapusin ko dito. Mabilis na lang. Gusto nyo pa? Number 2. Ito yung number 2 na hindi kayang gawin ng Diyos sa'yo. God cannot leave your brokenness unrestored. He over-restores. Brokenness. Anong dulot nito? Nawalan ka? Pag nabobroken ka, may dahilan yan eh. Nawalan ka ng gamit. Nawalan ka ng ari-arian. Nawalan ka ng kaibigan. Nawalan ka ng pag-asa. O tila nawalan ka ng passion. Dati passionate ka maglingkod eh. Ngayon, di mo na alam. Passion. Iba na ang ano mo. Ano bang pwedeng dahilan ng brokenness? Nawalan ka ng mahal sa buhay? Nawalan ka ng purpose? Nawalan ka ng, may struggle ka, may frustration ka? Lahat ng yan. Nawalan ka ng hope? I-restore ni Lord. And not only restore, He over-restores. Amen? And I believe, this year, pupunuin ng Diyos
ng restoration ang buhay nyo. Amen? Hindi lang sasagutin ng Diyos ang mga dasal nyo. Lahat ng nawala sa inyo, babalik ng Diyos. Amen? Lahat ng nanakaw sa inyo, lahat ng mga panghihinayang, minsan ganito ka, sayang Lord, kung dati ko pa ito naisip, sana ito na. Minsan ganun tayo, kung ngayon ko lang, kung naisip ko na ito dati, di sana, maunlad na buhay ko. Don't worry. Don't worry. Yung lumipas na taon na pinanghihinayangan mo, sa isang linggo, kayang gawin ng Diyos. Ibalik doon para sa'yo dahil anak ka niya. Amen? Amen? He is the God of time and space. He can advance time for you because you are the righteousness of God in Christ Jesus. He can advance time, He can stop the time, He can delay time. Nagugulot ka, late na talaga ako. Lord, late na talaga ako. Traffic. Pagdating mo doon sa office, hindi ako late. Paano nangyari yun? Ba't hindi ako na late? Wala pa si boss. Yay! Kinakabahan ka. Pag ngayon na pasahan eh. Ngayon na talaga pasahan. Ngayon na yung pasahan. Pagtingin mo, absent si sir? Yay! Yun po yung mga simpleng istorya. I know meron pa kayo. I-reserve nyo. In God's timing, ipatotoo nyo dito. Ano na yung mga in-over-restore ni Lord sa buhay ninyo? Isipin nyo yun. Pag inisip nyo, pasalamatan mo ang Panginoon. Baka mamaya hindi ka aware eh. Sobrang ang dami mong inaangal sa Panginoon, pero He over-restores, nag-restore na pala siya sa'yo. Diba? Kaya, it takes faith na magsalita po dito at magpasa kay Kuya Gilbert ng patotoo. Pwede naman kasing anonymous eh. Huwag niyong ipagdamot ang kwenta ng inyong mga kwento. May gustong makinig niyan. Meron tayong mga kapatid sa pananampalataya sa iba't ibang lugar, bahagi ng mundo, na kailangan lang isang patotoo lang. Bibitaw na yun. May hawak ng lubid yun. Punong-puno na ng problema yun, pero narinig niya ang patotoo mo. May mga ganyang patotoo, tama. May mga ganyang istorya. He over-restores. Kulang ang saglit ng sandaling ito para hanapin natin dito sa Biblia ang mga buhay ng mga tao na ni-restore ni Lord. Kaya, ni-research ko na yung 7 lang para number of God. Old Testament, New Testament. Picturean nyo reviewin nyo. Malay nyo, may mali ako chat nyo. Pastor, parang mali yung i-restore ni Lord yan. Tingnan po natin. Old Testament, first, kumuha lang ako ng the best for me. Job. Job restored double for his losses. Alam natin yung story nito. Makita natin sa Job 42:10. Lost everything. Job lost everything. Wealth, family, and health. Pero, God restored twice what Job had lost. Ano yun? Double his wealth, new children, long life, and renewed strength. Yung buhay ni Job. Over restoration. Job didn't just get back what he lost. God doubled his blessings. Di ba? Mabalis lang. Next. Sino yan? Naomi and Ruth. You know the story. Si Naomi and Ruth. Sa Ruth, chapter 4, verses 14 to 15, ang pinaka main verse. Naomi lost her husband and sons. Returning to Bethlehem, empty and bitter. Ikaw ba naman mawala ng asawa eh? Okay lang mawala ng asawa, wag lang anak. Sabi nung iba. Pero hindi talaga okay mawalan, di ba? Hindi. Wag ko. Kaya bitter siya. Return to Bethlehem. Look at the restoration. God over-restored Naomi and Ruth's lives by, number 1, providing Boaz as a redeemer. Alam niyo na yung storya. 2, giving Ruth a son, Obed. Naomi lost hope, but God gave her a legacy in Jesus' lineage.
sa linya, sa lineage, sa buhay, sa generation ni Naomi, ni Ruth, nanggaling ang ating tagapagligtas. Si David at ang ating tagapagligtas na si Jesus. Amen? Over-restored? Amen. Next. Marami pa. Alam ko mas marami kayo alam, pero ito lang. Okay, baka umabot na tayo ng sedar. Okay? At solid. Next, number 3, pangatlo. King Hezekiah. Si King Hezekiah was terminally ill. Ito, patotoo. Sa mga nakakaranas ng cancer, leukemia, yung mga terminal na sickness, para po sa inyo to. Basahin natin. King Hezekiah was terminally ill and told he would die. Suko na siya, mamamatay na ako. Kinausap siya ni Prophet Isaiah. Yun ang tinig ng Diyos, di ba? Mamamatay ka na talaga. Naglakad si Isaiah, pero nanalangin si Hezekiah, Isaiah yung prophet, nalangin siya, Lord, bigyan niyo pa po ako ng buhay. Kinausap ng Diyos si Isaiah, bumalik ka! Si Isaiah, bumalik, binalikan si Hezekiah. Yun yung istorya. Anong sinabi? God over-restored him, healing him completely. Amen? Ito pa, adding 15 more years to his life. Ate Eme, hindi lang 8 years, 15 years. Alam niyo yung ginawa niya dyan? Kung pagbabasihan niyo, adding more 15 years to his life, at yung naging response niya, he always go to the temple of God. Yun yung response niya. Naniniwala ako, this is a revelation from God, bawat punta mo sa simbahan, hindi man dito, bawat pag nanasa mo sa presensya ng Panginoon, I believe, He will add 15 years to your life. Amen? Punta, 15 years. Punta ka ulit, 15 years. Seek the kingdom and His righteousness, 15 years. Hanggang bumalik ang Panginoon. Amen? Old Testament po ito. Sabi dito, giving Judah victory over Assyria. Nanalo sila sa gera, sa laban. Hezekiah recovered, gained years, and so his nation delivered. That is King Hezekiah, life extension, and revival. Yan lang po yun sa Old Testament. Marami pa kayong alam. Listan nyo po yan. Para pag nalista nyo lahat, naka 100 kayo, Lord, ginawa mo to. Yes and amen. Sa akin to. Amen? Amen? New Testament. Although this is a parable, kinento ni Jesus, pero gusto kong sabihin sa inyo to, the prodigal son, restored with honor and joy. Para ito sa mga kabataan o sa mga kasamahan natin, na tila nawalan ng direksyon ng buhay. Na tila parang nasayang ang kanilang mga oras. Kinuha, nalustay, yung ipon, nawala. Tingnan nyo to. Yung prodigal son squandered his inheritance in reckless living. Instead, ginawa ng Diyos, instead of punishment, the Father lavishly restored him. Lavish. Sobra-sobra. Ano? Binigyan ng robe. Symbol of dignity. Binigyan ng sing-sing, authority as a son. Ganang ginawa sa atin ni Jesus, di ba? Son. Binigyan ng feast, joyous celebration. Sabi nga, di ba sa Biblia, isa lang ang tumanggap. Isang mananampalataya lang. Libo-libong anghel ang nagpapiesta sa langit. Amen? Nung tumanggap ka kay Jesus, may piesta, may celebration. Bakit? You have lost and now you're found. Amen? Minsan kang naligaw at ikaw ay natagpuan. Hallelujah! Amen? Yes and amen. Pangilan na? Panglima. Woman with issue of blood. Fully restored. Sumuway nga to sa utusan kasi bawal silang lumabas. Pero sa pananampalataya niya, naririnig niya ang patungkol kay Jesus. Lumabas na siya. Si Jesus lang ang pag-asa ko. Suffered 12 years of bleeding. Para sa mga nakakaranas ng pagdurugo, kahit anong part na nagdudugo, bleeding inside, internally. Ginawa ni Jesus,
Siya ay unclean. Siya ay outcast socially. Wala siyang Facebook. Naka-deactivate. Kasi pinandidirihan siya. Ang ginawa ni Jesus, Jesus publicly affirmed her, saying, yung pangangailangan niya, binigay ni Jesus. Kasi nahiya siya sa publiko eh. Pero sabi ni Jesus, daughter, ang ganda. Anak. Si Jesus kasi nung nabubuhay dito sa kanyang ministry, ini-introduce niya na yung grace. Si Jesus ay nabuhay sa kautusan. Tinutupad niya nga yung kautusan. Hindi niya ina-abolish siya. Tinutupad niya yung kautusan. Daughter. Kanina, yung prodigal son, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo yun. Anak ka ba ng Diyos? Anak ka ba ng tatay mo? Sino tatay mo? Abba Father. Amen? Amen. Wala akong tatay, pastor. Wala akong tinuturing na nandiyan ang Diyos. Wala na tatay ko, nandiyan ang Panginoon. Amen? Daughter. Jesus restored her identity. Siya ay anak ng Diyos. Pangalawa, healed her completely, even emotionally and socially. Over restoration, she didn't just get healed. Jesus restored her dignity, peace, and status. Dumanas ba tayo ng ganyan? Ito pa, favorite ko to eh. Ito favorite ko nung bata ako. Si Zacchaeus. Zacchaeus, he was a corrupt tax collector who exhorted people. When Jesus visited his house, he repented and restored. Anong ginawa ni Jesus? Anong ginawa niya? Nag-response niya? Gave half his wealth to the poor. Pangalawa, repaid fourfold to the defrauded. And last, received salvation and purpose. Naiba yung purpose. Ganun mag-restore si Lord. Dati kang ganito, nung na-restore ka, kaya pala ako ganito. Dati, meron palang plano ang Diyos. Over restoration kay Zacchaeus. He became radical giver. Di ba? Transforming corruption into generosity. Purihin ng Diyos. Amen? Last two. Last two. Nandyan pa kayo mga kapatid? Parang wala na. Last two na. And then, we're done. Peter. Peter restored from denial to leadership. Ito nga yung pinagkaiba ni Peter kay Judas. Si Judas, talagang nabagbag. Hindi niya kinaya yung persecution ng kaaway. Hala. Hanggang nagsolo. Kaya huwag kayong magsosolo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsolo. O, sagot yung isa. Sabi mo, nandito ako. Alam niyo yung mga nagsosolo? Sabi nga, an idle mind is a devil's workshop. Lagi tayo may kasama. Lagi pinipil natin na may kasama. Anong ginagawa niya? Huwag mong iwala yung sarili mo sa mga nagbabagang apoy. Samahan mo yan. Tita Mel, nagbabaga yan. Sa biyaya ng Panginoon. Amen? Yung mga kabataan, nagbabaga. Si Kuya Demdem, si Kuya Gilbert, sama tayo dun. Kasi, pag iniwalay mo sarili mo, sosolohin ka ng kaaway. After mamatay si Jesus, dinakip na si Jesus, si Judas, nagpakamatay. Tama? Si Peter, tumakbo-takbo lang, nag-deny siya, pero hindi niya kinitil ang buhay niya. After the resurrection, nag-resurrect si Lord, at nagpakita si Jesus Christ, ang ginawa sa kanya. Jesus restored Peter 3 times. Kasi nga, he denied Jesus 3 times. Kaya, na-restore ni Jesus Christ 3 times. Ito yung sa John 21, verses 15 to 17. Do you love me? Means devotion. Feed my sheep and lamb means leadership. Di ba siya ang naging leader? He became a bold leader of the early church. Amen? Yung tao nagkasala, pinatawad, paglabas. Di ba nung bumaba ang Holy Spirit, paglabas, pinagaling yung mga pipi. Lahat. As He is, so are we in this world. Amen? Amen? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Peter over-restored, received forgiveness, and empowered him to lead multitude to salvation. Hallelujah. Last but not the least, early church, restored beyond persecution. Ito para to sa atin. Lord, kung paano mo biniyayaan na restore ang simbahan, unang simbahan, ganun din ang Beloved Grace Church.
At ang mga simbahan na nagsisimula pa lang at simbahan na tinataas lamang ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Siya ay nandun, local church. Restored beyond persecution. Ano ba nangyari? After Jesus' ascension, the early believers faced severe persecution. Instead of destruction, the church multiplied beyond expectation. I declare that in Jesus' name. Beloved Grace Church, are you ready to multiply beyond expectation? Amen! Hindi lang sa Pilipinas. Sinabi na to minsan ni Pastora Berna. Narinig ko yun. Kinapture ko yun. Hindi ko alam paano. Hindi lang sa Pilipinas. Maging sa ibang bansa. I believe that. God expanded the church beyond what they could have imagined. Kaya nga naabutan dito sa Pilipinas eh. Let me say this. Sabay-sabay natin basahin. Now that you are justified and made righteous in Christ, you can confidently expect over restoration. Our God is the God of restoration. When He restores, it is always much more. Amen? Yes. Yes and amen. Lord, luminipis yung buko, restored. Lord, lumalabo paningin ko, restored. Lahat. Lord, nahihiya ako, restored. Instant, no? Lord, ano man ang ibigay mo sa kamay ng Diyos, kaya niyang kumilos. Amen? Pag tinago mo yan, bubulukin lang ng kaaway yan. Amen? When He restores, it is always much more. Sabihin niyo, much more. Much more. I will close with this. Alam niyo ba, sa Romans 5, number of grace. Hey, sa Romans 5, meron ding 5 na much more. At ito'y related sa ating pagiging righteous, made righteous in Christ, na biyaya ng Panginoon. Ilang or much more? 5. Sabay-sabay tayo. Much more. Isa pa. 1, 2, 3, go. Much more, much more, much more, much more, much more. Tingnan natin yung 5. Romans 5, 8, 9. Verse 9 na tayo. Verse 8, kasi ito yung foundation. But God demonstrates His own love towards us. Tungkol sa pag-ibig niya, no? In that, while we were still sinners, Christ died for us. Yun ang pinaka-foundation. Pag-ibig niya, namatay. Nung tayo yung makasalanan. Verse 9, much more! Sabi niyo, much more! Much more than, having now been justified, righteous, by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Wala nang paghuhukom. No condemnation. Ngayon pa lang, nung tinanggap mo, hindi ka nakasama sa tribulation. Huwag kang matakot. Amen? Next verse. Sa verse 10, yung pangalawa. For if when we were enemies, we were reconciled, katalyagay, restored, returned to favor, reconciled to God through the death of His Son. Patungkol pa rin sa finished work ni Jesus. Amen? Much more! Having been reconciled, inulit-ulit, we shall be saved by His life. Paano tayo masasave? By His life. Pangalawang much more. Third much more. Next verse. Verse 15. But the free gift, salvation, the grace of God, is not like the offense. For if by the one man's offense, si Adam yon, many died. Adam, fall of man. Much more! Much more lagi, di ba? Much more. Ano yon? The grace of God. And the gift by the grace of God of the one man. Sino yung one man? Jesus Christ. Abounded to many. Amen? Pangatlo na yan. Pang-apat. For if the one man's offense, death reigned through one man. Okay? Si Adam na naman yon. Much more, those who receive abundance of grace, through Christ yan, justified by faith, made righteous, and of the gift of righteousness, see, will reign in life through the one, Jesus Christ.
Laging much more. Ibig sabihin, maghahari tayo dito sa life na to. Hindi yan spiritual life doon, ha? Ang naghahari sa langit, sino? Sino po? Si Jesus. Si Lord. Our Father. Triune God. Sabi dito, reign in life. Saan yung life na yan? Here in this life. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kaya nga, as He is, so are we in this world. Yung life dyan, dito yan. Through the one, Jesus Christ. Last but not the least, number 5. Moreover, hindi pa yan yun, the law entered that the offense might abound. Ang kautusan ay binigay para ang kasalanan ay mamaga at dumami ng dumami. But, where sin abound, grace abound much more. 5 much more in one chapter. Chapter 5. Number of grace. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, let's say this again. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Now that you are justified and made righteous in Christ, you can confidently expect over restoration. Our God is the God of restoration. When He restores, it is always much more. Amen. Amen. Hallelujah. Next slide. Beloved walk. Yung verse niya nasa ilalim na lang, hindi ko na po bubuklatin. Tingnan nyo na lang po. Yan po. Beloved walk, anong gagawin ko, Pastor? Nalaman ko na I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am justified. I am made righteous. Ano pong gagawin ko paglabas ko dito? Number 1. He can restore, di ba? Number 1, rest in God's grace. Live by faith and not by sight. Tayo ay namumuhay sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Pag nakikita mo wala nangyayari, huwag mong paniwalaan yun. Pag sinabi mong sakit, cancer, mawala ka, matunaw ka, in the name of Jesus, hindi mo man nararamdaman, patay na yun. Naalala niyo yung kinurse ni Jesus yung fig tree? Hindi namumunga. Kinurse niya, sa punong ito, hindi na mamumunga. Tapos umalis sila. Pagbalik nila, sumandaling oras, nakita nila, ganun pa rin yung itsura. Pero that moment, patay na yun. Lumipas ang isang araw, kinabukasan, yung fig tree, patay na. Ganun po ang operation ng pananampalataya. When you speak, therefore, when you believe, therefore, you will speak. You will speak. Kahirapan, mawala ka sa buhay ko. In Jesus' name. Utang, mababayaran kita sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen? Live by faith and not by sight. Number 2, expect more than you lost. Expect great things. Keep believing for His much more restoration. Believe. He will restore you. Yung relationship na nanabang, nawala, He can restore. Amen? At yung restoration na yun, hindi niyo pa nararanasan sa buhay niyo. Babalik ang pag-ibig, babalik ang sigla ng iyong katawan. At alam niyo ang Diyos, naku, tumatanda na ako. 55 na ako. Paano ka re-restore ni Lord? Even though you are 55 years old or 50s, God can restore your youthness. 55 ka, sa birth certificate lang yon, sa ano lang yon, sa record. Pero yung kilos mo, 21 years old. Amen? Amen? Yes and amen. God can turn back time for you. Amen? Kaya nga may kilala ako dito, umaakit ang bundok eh. Ganun po ang pananampalataya. Ito pa, do not limit God. Our God is unlimited. Limitless. Huwag mo limitahan. Lahat ng naiisip mo, pag imposible yan, kandidato yan sa panalangin mo. Lord, imposible yun, pero you can do it. Nothing is impossible to you. Amen? Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works, kanino? In us. Nasa atin na.
Nasa atin na. Believe, kubre, express. Believe, therefore speak. And our beloved thought for this Sunday, I am made righteous. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. I am made righteous. God over restores my life. Amen? Ngayon, challenge is, ano yung mga na-restore na ni Lord sa'yo? Lista mo yun. Record yun ni Lord sa'yo. That's not an accident. There's no insignificant details sa Bible. Walang coincidence. Meron lang God's incidents. Lahat na nangyari sa'yo, bigay ng Diyos yun. Hindi yun aksidente. Even your failures. Because from your failures, from your mistakes, you can learn. And you can be a better person. Amen? Walang nasasayang na karanasan sa Diyos. Amen? Amen? Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon bilang yung tagapagligtas at gusto mong maging matuwid at katuwiran ng Diyos, ang tanging paraan lang ay tanggapin siya. Yun lang. Gusto kitang gabayan sa maikling panalangin ng pagtanggap. Sabi mo ng buong puso, Panginoon, salamat po. Salamat po. Dahil narinig ko ang mabuting balita. Dahil narinig ko ang mabuting balita. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak, hiwalay sa iyo. Ako'y mapapahamak ng hiwalay. Kaya sa oras na ito, Kaya sa oras na kailangan ito, kita, kailangan kita, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, tagapagligtas. tagapagligtas. Ariin mo ang aking buhay. Ariin mo ang aking Naniniwala ako. naniniwala. Nilinis mo na ako. Nilinis mo na Pinatawad sa aking mga kasalanan. pinatawad sa aking mga At kasalanan. binago. At binago. Salamat po. Salamat po. Naniniwala ako Naniniwala na ako ikaw ay pumunta dito sa mundo na ikaw ay pumunta dito sa para ako mundo iligtas. para ako iligtas. Ikaw ay namatay, Ikaw ay namatay. inilibing, Inilibing at muling nabuhay. at muling nabuhay. Salamat, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung tinanggap mo ang Panginoon, welcome. The Christian life. You are a new creation. You are new. The old has gone. The new has come. Purihin ang Panginoon. Kung ikaw ay tumanggap, pwede mo i-comment o i-chat ang Beloved Grace Church. Sabihin yung mga patotoo mo kung saan ka pinagpala para matuwa din kami na makita na ikaw ay naabot ng mensaheng ito. Tayo pong lahat ay tumayo na. Itaas ang ating mga kamay at tayo magpasalamat sa Panginoon na siyang nag-restore sa aming buhay. Maikling panalangin lamang. Let's lift our hands to God. Panginoon, salamat po. Kami ay matuwid na sa iyong harapan dahil sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon, niligtas mo kami. Hindi kami karapat-dapat, pero inibig mo kami. Lord, kaya mong baguhin ang aming buhay. Kaya mong gumawa ng kagilagilalas. Miracles after miracles. Blessing upon blessing. Favor upon favor. Kaya mong magbukas ng pinto. Opportunity para sa amin. Kaya mo kaming pagalingin, Panginoon. Lahat ng mga imposibleng bagay, kaya mong gawin sa buhay namin. Kaya Lord, I declare sa Beloved Grace Church at sa mga simbahan nakakapakinig nito, you are restored. Over-restored. Receive your restoration in the name of Jesus. Binago na ang buhay mo. Pinalakas ka na. Pinasigla. At sa buong linggong ito, ikaw ay magiging ilaw at asin. Ikaw ay lilipad katulad ng agila. Malakas, malusog, masigla. Mahaba ang buhay. Ikaw ay magiging pagpapala sa iba. Lord, lahat ng blessing na ginawad mo sa aming Father Abraham ay sa amin. Dahil sa iyong ginawa, Panginoon. For no weapon formed against us shall prosper. And every tongue which rises in judgment, we shall condemn. We are protected. We are qualified, always anointed, accepted in the Beloved. In the mighty name of Jesus, Amen
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.